pwede kayong pumunta sa University of Santo Tomas. Ma-exhibit po dyan ng mga memorabilia ng bumisitang Santo Papa doon noong 2015. Nandyan ngayon si Ate Susan. Ate Su, anong oras ba bukas yung exhibit sa publiko? Lina, Tom, itong mga memorabilia ni Pope Francis dito sa University of Santo Tomas ay bukas for public viewing from 6 a.m. alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At alam niyo po ba, ang UST bilang isang pontifical university ay 4 na beses na nabisita o napuntahan ng mga naging Santo Papa. Ang una po ay noong 1970, pumunta po dito si Pope Paul VI, at noong 1981 at 1995 ay si Pope John Paul II at yung nga po noong 2015 itong si Pope Francis naman ang pumunta po dito sa UST. Kaya naman po nandito nga yung mga bagay na ginamit o mga memorabilia ni Pope Francis. Kabilang po dyan itong ID na at lanyard na ginamit ni Pope Francis. Of course yung guest book, ito po yan. At nakasulat po dyan sa guest book na yan yung mensahe na may the Lord bless all those studying and working for a culture of encounter. At ito naman po yung ball pen na ginamit din ni Pope Francis doon sa pag-sign niya dito sa guest book. And of course, ito po yung kanyang ginamit na upuan mula nang dumating siya hanggang sa matapos na po yung kanyang pagbisita sa UST. At ugnay ho niya, meron ho mga kababayan tayo, mga kapuso na pinalad na magkaroon ng pagkakataon. Makadaupang palad si Pope Francis. Panoorin po natin ito. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. At kaugnay po niyan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama at makadaupang palad naman itong si June Chura. Siya po yung nakaharap mismo ni Pope Francis dito po sa UST nung dumalaw siya 2015. Ayan, June, thank you so much sa pagpapaunlak mo na makasama ka namin. Ano pakiramdam mo ng mga oras na yon na kaharap mo si Pope Francis at yung kasama mong babae, kayo yung tanong na ibinigay nyo kay Pope Francis. Ano pakiramdam mo ng mga oras na yon? Unang-una po siyempre po, kinakabahan, siyempre, si Pope Francis na po yun, na kaharap po namin mismo, nakayakap pa namin, mismong malapit ang encounter po. So, nakakabahan, at the same time po is, napaka-blessed dahil siyempre napakaswerte namin bata na kasama si Glycel. And may encounter namin siya na mismong harap-harapan si Pope Francis. Bukod sa siyempre, narinig nyo yung sagot ni Pope Francis doon sa binigay niyong tanong, lumapit pa kayo at ikaw nakapag-bless, Yes po. nayakap po pa si Pope Francis. Ano nararamdaman mo ng mga oras na yun? Of course, sa harap ng napakaraming tao na nagkakaroon ng naghahangad ng pagkakataon na makalapit lang kay Pope Francis. Ikaw talagang nahawakan ka pa niya, na-bless ka niya. Ano Yes pakiramdam po. mo nun? Sobrang blessful po and ayun, magaan sa pakaramdam po. Pag nayakap po talaga si Pope, sobrang kapag nayakap mo siya, mararamdaman mo sa kanya na sa po talaga yung si Pope Francis. Ramdam mo sa kanya yung father, ganyan-ganyan. And yung pagmamahal na gusto niya ipadama sa amin. Nung malaman mo na namatay si Pope Francis, ano naramdaman mo? Nalungkot po at the same time na the moment na nakita ko po yung picture na na-posted po sa through social media, nalamig po ako kasi hindi ko po inaasahan na gano'n, bakit biglaan, ganyan-ganyan po. Although alam ko naman po na may sakit na si Pope Francis, pero kakatapos na po kasi ni Easter Sunday, ganun po yung mababalitaan na malalaman. Nagulat ka ng lamig niya. At sabi nga ako kanina ni June, nung kausap ko siya, parang ang feel niya is blessed na blessed siya. Siya po ay second year education student dito po sa UST. At sabi niya, parang blessing sa kanya yung talaga yung nagkaroon siya ng pagkakataon na makakaharap niya si Pope Francis noong 2015. Thank you so much, June, sa pagkakataon. And good luck. Alam ko, exam mo ngayong araw na ito. Pero pinaunlakan mo kami para makakausap ka namin. Salamat. At yan po muna, mamaya. Babalik pa ho tayo. May makakausap pa ho tayo mula dito sa UST. Back to studio mo muna tayo. I didn't know that. Salamat, Ate Su. Mga kapuso, isa po sa mga binisita ni Pope Francis noong 2015 sa bansa, ang University of Santo Tomas. At sa pagpanaw niya, may exhibit po dyan na mga memorabilia niya. Bumisita dyan ngayon si Ate Su. Good morning, Ate Su.
Yes, Maris, at yung gaya na sinabi natin kanina, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas ang exhibit nito para sa mga memorabilia ni Pope Francis nung dumalo siya dito sa UST January 18, 2015. Ayun, eto pag makakasama natin si Architect Carlos Saico. Siya po ang Assistant Director ng UST Museum para explain sa atin ito lalong-lalo na dito sa papal chair. Ito, Architect, good morning. Welcome sa Unang Hirit. Good morning, Miss Susan, and sa lahat po na nanonood ng Unang Hirit. Apo, itong sa papal chair. Itong papal chair na ito ay kayo na mismo ang nagpagawa. May kinomisyon po ang University of Santo Tomas na gumawa ng papal chair para sa papal visit. Yun po yung Vitriato sa Liturgical Arts Group. Mga taga San Pedro Laguna ho sila. Apo, yung mga ganitong klase po ng upuan pa na ginamit ni Pope Francis, hindi ho pwedeng pagawa yan sa mga pangkaraniwang furniture maker. Apo, mas pipiliin po natin na magpagawa po sa mga nagsispecialize at mga artisan. Apo. Ano ba yung nakasulat na yan? Ano ibig sabihin niya? Ay po, yung nakasulat po sa papal chair, yan po ang pastor bonus. Ito po yung nasa wikang Latin. Ang ibig po sabihin yan ay good shepherd. Oh, good. Pagka ganyan nagpapagawa po ng mga yung papal chair, yan ho ba ay may approval ng Vatican kung anong klase ng design, kung paano? Base po sa datos po namin, ito po ay may approval din po ng Vatican bago po ilabas. Bago ilabas, bago gawin, ganyan. So, ngayon po, siyempre, pwede nyo makita yan kung pupunta kayo dito dahil naka-display. Pero after ho nito, ibabalik nyo siya sa... Ito po ay parte ng, yung papal chair ay parte ng permanent collection ng UST Museum. Opo, At yung iba po naman ay ito-turn over po natin sa UST Archives. So, yan, kung gusto nyo makita, pwede na mahawakan, di ba? Yes po, sa ngayon po, ma'am. Pwede nyo makita, pwede nyo hawakan, pero syempre after na, itatabi na huuli nila yan, lalagyan na nila sa kanilang museum. Anyway, Architect Carlos Saico, maraming salamat. Siya po ang Assistant Director ng UST Museum. So, punta na ho kayo dito para makita niyo po yung exhibit ng mga memorabilia ni Pope Francis. Balik po tayo sa studio. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!